engineer. Big shoutouts kay Eggsy, yung mga OFWs natin. Big shoutouts kay Books, big shoutouts kay Master Gray, kay Kyle yan, big shoutouts mga admins na nandito. Big shoutouts kay, ito bago to, mababa na daw yung unregistered exchange dito sa Pilipinas. Big shoutouts kay 62. Huwag kayo mag-alala doon guys, okay? Ang daming ways para mag-crypto. Huwag niyo isara yung isip nyo, okay? Ang laki ng problema natin sa cryptocurrency, isasara nyo yung isip nyo dahil sa paurong na Pilipinas na about sa blocking. Okay, we don't have any problems with blocking. I-block nila buong website. Okay? Ayun nyo nga iban yung gambling pero ibaban nyo yung crypto. So I don't think that's a problem. Okay? So don't get hurt when I'm gonna skip some questions or some topics because there are more very important topics that really can predict the market by just looking at the basics. No? So andito naman tayo sa exciting part. So yeah, I've been telling you guys, okay, na we will be doing this move. Okay? So the question is, saan tayo hinto? Okay, so let's do the technical analysis first. Okay, so Sir Osan, nangyari po doon sa mga prediction yun ng mga mga nakaraan. Okay, di ba sinabi ko sa inyo may tatlo tayong prediction, tinanggal ko na yung dalawa kasi ito na yung pangatlo. Okay, so in-improve na natin siya. Hindi tayo magsha-shy away na yung potential natin to keep on changing the charts. Syempre ito magbabago to, of course. Magbabago to depending sa nangyayari dito. So nung nangyayari to, binabago ko siya. Ina-adjust natin siya. So hindi to para panghula. Okay? Hindi tayo nanguhula. Ang ginagawa natin is nagre-react tayo sa market changes. Okay? So just a disclaimer. Okay? Ang tagal ng vids mo, boss. Ayun, wala akong magagawa. Kung gusto niyo ng mga short videos, hindi yun dito. Okay? Yun yung kinaibahan ko sa ibang content creators. Hindi ako nandito para magpadami ng followers. I am genuinely here to really give value. Share the value that was given to me by God. Okay? So I'm just trying to share you guys yung natututunan ko every day. Okay? So now, if you missed, okay? The traditional markets are reeling in for a brutal pullbacks. That's very evident, guys. Okay, we have a lot of news. So, but yun nga, hinimay ko sa inyo. Ang dami nangyari within just 2 days of day off natin. Ang dami nangyari. Hindi ako na-liquidate. sorry. Na-SL ako na SL. So, kung susumahin yun, kasi ang budget natin is $500. Siguro na-liquidate na yun. Ganon kalaki kung wala akong pangsalong margin. So, dali siya. Pero, anyways, babawi tayo dyan. So, ito nangyayari sa atin. Okay? With the market is being violent right now. Okay? Yung lahat ng tao nakatingin sa nangyaring Liberation Day eh. So, ngayon, everything changes. Okay? Everything changes. Okay? So, here we go. So, tariff live updates, yan. So, Trump presses India, China on Russia oil. US rare earth stocks halfway there. So, kasabay nito, bumagsak yung copper natin. So, ang daming nangyari, actually. So, labas at sa loob ng cryptocurrency, ang daming nangyayari. Okay, so I think this is a signal to tell everyone, okay, that we are looming into a very negative market. Okay, so this is yung tinatawag natin the narrative shift or the sentimental shift. Okay, so itatry ko kayong sunduin sa punto na di ba kasi mahirap pag-aralin ng sentiment eh, kasi it's something that changes kasi more on psychology siya. So ngayon tatry ko kayo sunduin sa punto na magiging madali nyong maintindihan. Okay? Pero bear with me as well para ma-explain ko siya sa inyo. So, ngayon, yung kay Trump, okay, magdadrop siya ng bombshell about threats of 25 to 50% tariffs of anyone buying Russian oil to force the itong Ukraine deal. Okay? So, ngayon, with everything that is happening, okay, especially with the market
overall sentiment. Kailangan tingnan ko. Hanapin ko siya dito sa may history ng browsing ko para makita natin siya. Okay. Give me one sec. Give me one sec, Okay. So, yun nga. With everything, ito, so basahin natin siya. So, Trump granted Mexico-US largest trading partner a 90-day. So, diba, alam naman natin yan. So, the US agreed to a deal, okay, with South Korea. So, number 3 is Trump imposed 50% on semi-finished copper products. So, kaya siya umano. So, starting August 1. So, ito pa. The president signed an order to end the minimis exemption on low-value imports under 800. So, ito na yung pinipredict natin nung kamakailan sa Oso de Chismoso channel natin, which is yung sa August. Okay, so ito yun. Ito yung video na yun. So, we've been trying to predict the market negatively starting here. So, sa 123, sinabi ko na siya sa inyo. Nangyari nga siya. So, ngayon, dito naman, I'm predicting a major pullback in the market. So, nangyari din siya. Dito, sinabi ko sa inyo, magtipid na sa Penggu. Nangyari nga siya. Pero pinabili ko kayo ng INA. Okay, ba't ko ginawa yun? Is because hedging ang tawag doon. Nag-hedge yung mga tao, naghahanap sa mas safer investment, which is for a long term, from short term to long term. So, if they made money on shit tokens, they drive the money back to the real assets that work and will prosper in the long bull run na tinatawag. Okay, so kung ready na kayo guys, okay, at nandiyan pa kayo at nakikinig, hindi lang kayo nag-iwan ng cellphone nyo para sabihin na nanonood kayo, i-ano nyo, i-type nyo number 3 or awesome. Okay, so yun nga, next is here. Anong, ito sabi ko dito, anong next crypto? Next narrative in play. So, tinry ko kayo bigyan ng free document here. Okay, so nevertheless, kahit hindi nyo na-meet, sa last video sa last part ng video natin, binigyan ko kayo ng libreng document. Okay, so dito, Epstein, so dito na ako nagsabi sa inyo na this is not something that you have to really worry about. What you really have to worry about is the macroeconomics. So, marami nagsasabi na si Sir Oso nagiging positive kahit negative yung market. Kakasabi mo lang na negative. No. Ang sinabi ko dito, don't worry about the Epstein files. Ang mas kailangan yung pagtuunan ng pansin is macro data. Okay, kasi walang nakatingin sa macro data, so doon tayo titirahin ng mga elitista. Okay? Kasi hindi natin naiintindihan yun. Mahirap intindihin siya kung tutusin. So, ito na. Next is yung potentiality natin kung mag-flip yung market is because of the potential where Trump might go ahead and please other countries to pave way doon sa magandang plano nila. Parang gano'n. So, ngayon, the question is, ano yung gagawin in terms of, sabihin natin na, mahirap kasi ito sabihin ano yung gagawin natin na magiging reaction natin when the market hits down? So, mas maganda kung babalikan natin yung chart. No? Kaysa tayo nanguhula. Okay, ito yung nakikita kong potential set na pwede nating gawin. Okay, so ngayon, di ba, yung Bitcoin natin, ang ganda ng mga rejection dito. So, this is a clear early rejection already. So, which is, this is very okay. When I say okay, it means nagkakaroon na tayo ng clear theory na baka this is an Elliott wave impulse A. Okay, na pababa. A plus B plus C. Okay. So, yung C natin, potentially, we might be going back below the moving average 50. Pero ang maganda dyan is baka ma-feel lang natin tong area na to. Siguro pag na-feel na natin tong area na to, we can go bounce pabalik sa taas kung bakit ganito yung naging prediction natin. But I'm not really sure. Okay? Because when it comes to this kind of move, okay, basing on history,
Okay? Basing on history ng basing sa history ng mga move ni BTC. Okay, when we do this, okay, this big 2 candle, sabihin natin, ang nangyayari is we try to fill in yung mga gaps natin dito. So, parang ganyan. So, this is very understandable as well na mag-retrace tayo sa 1-day time frame is because nandito din yung moving average natin. So, by law, kumaga, sa moving average understanding natin or yung theory, okay, ng price action, pagdating sa mga ganito, is we always try to fill in that one and get close to the moving average. Okay, kung may massive moves tayo at pumutok yung volume natin, malaki yung chances or malaki yung reason natin para i-push yung market na ma-fill yung mga gaps na yan. Okay, so ngayon, ano yung okay, Sir Oso, ang galing mo na napipredict mo, etc., na lalaman mo yung kung saan tayo papunta. Tama yung sinabi mo nung nandito tayo sa 18, nandito tayo sa 20, lalo na nung nandito tayo na hindi tayo papasok sa 124. Okay, gets na namin yun na pipredict mo yung market, okay, and sabi mo hindi mo nga napipredict. It's just like a very you just have to really understand the sentiment. What is the next sentiment ng tao ngayon? Saan sila nakatingin? Okay, so marami silang tinitignan. Wait lang, basahin natin to. Advice naman, need na mag-pull out kung nasama ang crypto exchange mo na 10 and post ng SEC. Salamat sa advice. I won't advise anything on that one. Take back your thank you. I won't advise kasi it's for professional advice. Hindi ako nag-a-advise ng mga ganyan. Sorry. Okay, so ito, may isa pang dito, lipat daw sa DEX. Huwag ka mag-suggest DAX. Baka mas scrutinize ka na sa Pilipinas ka. Ako nga, sa US, maingat mag-suggest sa mga ganyan. When daw ang implement nung mga ma'am and IRS? Hindi ko gets. Okay, so tulad ng sinabi ko guys, okay, marami nakatingin sa tariffs ngayon. Okay, when I say marami nakatingin, hindi mga retail, okay? More on like mga nasa institutional and yung mga nasa malaking companies, okay? Why? It's because we might go back doon sa closure ng trade wars. Okay, there's nothing like super critical about the situation. Yun na lang sasabihin ko. There's nothing so serious about the situation with the trade wars. Okay, but there is a closure aftermath na tinatawag. Okay, na yung mga tao, they have PTSD, and how the retail will react is they will be taken advantage naman ng mga mayayaman. Okay, so ito yung tinatawag na hindi natin naiintindihan kasi kung paano yung fundamentals ng isang bagay, thus we create this negative sentiment around that specific topic, no? So sabihin natin si Sir Oso, okay, gumawa, kunyari, sabihin na lang natin, gumawa siya ng sobrang tough decision sa business, sabihin na lang natin. Kayo na bilang employee, hindi nyo maiintindihan. Pero yung mga board members ko, sabihin natin, yung mga partners ko at yung mga investors ko, they would understand why I have to do such move sa business, okay, in order to cut loss, something like that. Okay, so I'm just doing the closure already. Okay, kumbaga, I'm just having a closure already in order to really say that na kaya pang magpatuloy ng business. So that's the game of United States right now. How I understand of what they are doing, especially doon sa mga naunang mga macro information or macro news na nangyayari, federal, IRS, stimulus, release, sabihin natin mga ETF regulation, etc., blah blah blah. Okay, for the last 2 months, 3 months, okay,
what we're seeing here is they are being prepared in line. Kumbaga, hindi siya walang kwenta lang eh. Okay? So, most people really don't understand. Okay? Sabihin natin 80%. So, syempre, majority, those gonna be mga retail. Okay? Nandun sila sa topic ng ano yung maganda, ano kaya yung gagawin ng mga tao, or sabihin natin, ano kaya yung gagawin ng government patungkol sa regulation, parang gano'n. Okay? So parang gano'n, yung parang iniisip nila sa crypto, or iniisip nila, ano kaya yung next big thing na papasok. Okay? So, pag gano'n ang sentiment ng majority, hindi pa doon talaga tayo nangyayari. Okay, example, nung November, nung iniisip na ng mga mayayaman, okay, ng mga developers, at talaga sabihin natin yung mga developers yung nagde-develop at marunong gumawa ng mga projects, etc. Nung nag-iisip na sila ano yung next big thing, ang iniisip ng mga nasa retail is babagsak pa kaya. Kasi galing tayo sa October expectation na aangat na eh. Hindi siya umangat, diba? Nagkaroon tayo ng pullback sa first week ng October. Ewan ko naalala niyo yun. Tapos biglang nag-sideways. Hindi nila ina-expect na bakit ayaw umangat ng market. So, yun yung sentiment. Are we going to go back down? Ganyan. So, doon nangyayari yung yung totoong recalibration. Okay? So, yun yung sinasabi ko na sentiment shift. Okay? So, ngayon, walang tumitingin sa tariffs, walang tumitingin sa mga macro data, wala pa rin tumitingin sa bagkus nakatingin pa rin sila sa okay, government. Anong gagawin ng government sa ganito? Anong ng government sa patungkol sa cryptocurrency? Regulation pa rin. Okay? Wherein, regulation is already locked in. Okay? Ang question dyan, kailan na lang i-release? Okay? So, marami pa rin nagsasabi, USDT is this, that, etc. Wherein, kakapasa lang ng this year, USDT was able to really meet the MiCA details. Because so there's no huge concerns that we have to really worry about that. Okay? So, alam ko maraming sasabi dyan, no, potentially USDT could still go down. Yun nga yung majority thinking ng mga tao sa stablecoin na USDT. Okay? That it will go down and that will capitulate the whole market because it is the number one stablecoin in the cryptocurrency. Okay? So, anything that is a black swan event, no majority thought of that. Okay, housing market, no one majority thought of that a housing market can really crash. Okay? Same thing with employment. No one even thought of that employment can really capitulate the market. Okay? When I say no, ibig sabihin, majority of the people really don't think of that. Okay? Pinag-uusapan ng lola at lolo mo na hindi naman bihasa doon sa topic na yun. Okay? And they act as if they really know what they're saying. Okay? Sabihin natin. And they haven't even talked about that. Ngayon nga pa lang sila maririnig nag-talk about sa Bitcoin. Should you trust them? Diba? Hindi. Ganun siya. So, when the people were talking about, cryptocurrency is coming back noong December, hindi nangyari, hindi tumuloy. January, nagkaroon tayo ng pullback. Diba? February, kinonfirm na yung pullback. Tapos, February, March and April, idinampalalo hanggang April, hanggang sa nag-bottom tayo ng April. Diba? When everyone is already in pain. Tapos, kinol for bottom na. Diba? Something like that. Okay, so now I don't know why people are not so focused about the geopolitical tensions with Russia and Iran. Okay? So, yung context natin dito, si Trump kasi,
galit siya eh. Galit siya with Putin. And he's threatening 25 to 50% of tariff on Russian oil. Okay, buyers for a Ukraine deal. Okay? So yun yung sinabi ni Trump, no. Sabi niya, hindi ko to war. Sabi niya, war to ng Russia against Ukraine. So I'm just trying to mitigate it. Kumbaga namamagitan siya in order to stop the war. Something like that. And trying my best to really stop the war. Yun yung sinabi niya. So, ito yung prediction natin last year. Ewan ko sino yung nandito nun. Nung sinabi ko na America will try to come out as a hero. Okay? They will pretend to be the hero here. Okay? Without us even trying to understand what's really going on and why Russia is trying to do that. Which is not justifiable. No? Hindi ko naman sasabihin na justifiable na Mark Joseph Navarro. Okay lang yun na bombahin ni Russia yung mga borders ng Ukraine. Tapos magpaulan sila doon. Tapos kung may tamaang bata o may tamaang tao, okay lang yun. Kasi ito naman talaga yung lupa naman talaga nila yan sa history. Diba? It's not justifiable. Okay? So, what I'm trying to say is the aftermath ng lahat ng to, okay, this is all drama. Okay? Diba? So, pwede natin sabihin, Sir Oso, kaya mo nasasabing drama kasi wala ka dun. Yes, definitely. Pero, my focus here is to really know where to put my money. Diba? Yun kasi yung topic natin dito. Hindi tayo humanitarian representative dito. Diba sasabihin ko sa inyo? Okay? Sasabihin ko sa inyo na ito gawin nyo, ito ganito gawin natin, etc. Mahalin natin, maging Human Rights Commission na. Hindi. What I'm saying here is, I'm a content creator trying to share you my thoughts about what's really going on, and whatever you see in the news is already late. This is done already. Okay? What you have to really worry about is something bigger. Okay? So, yung mga stablecoin, etc., yung mga nung kamakailan pa natin pinag-uusapan yan, ano yung magandang pag-usapan ngayon that really will capitulate the whole market. Okay? So, it's not USDT, it's not World War. Okay? Because it's far from like really happening. Okay? And I really don't think that sabihin na naman niya, ermitanyo ako, sabihin ko to. Kung magbabasa kayo Revelations, I really don't think that there's gonna be another war in terms of like physical war, people sending bombs, no? Na the world that will, where the world will say, okay, this is World War 3, no? Or 4, 5, and 6, no? So, I'm not really saying, I'm very confident what I'm trying to say, no? But what I'm saying is, it's just so evident, no? Na yung market natin, okay, is more unlikely to have this kind of events. So, they will try to, katulad ng last time, ano yung nangyari? Bakit tayo nag-capitulate last August? Kung may mga kasagot dito. Sobrang simple, pero nag-crash tayo. Sobrang simple lang nun. Spot selling ng Germany ng mga bitcoins nila. Diba? Yun lang, ganun kadali. Wherein, kung susumahin, it's just mere reaction while the market really plummet. Bakit? Kasi sino ba namang malaking country ang gagawin is spot sell imbis na mag-OTC, which is a clear sign of distrust. Okay, no one predicted that, not even also the chismoso, not even your favorite influencer, not even your fake gurus, not anyone. Diba? Yun yung sinasabi ko. Okay, so but we really have to really focus on the sentiment.
ayun, at least mababasa natin siya kahit papano. Makikita natin siya. Tapos sa technical analysis, we'll have a chance to really react on the market. Okay? So, ang Black Swan events, hindi mo makikita yan sa technical analysis. So, sabihin natin kunyari lang, bibigay ko lang to sa inyo. Okay? Si COVID-19, nung nangyari siya, okay, hindi dito siya. Okay? Ito, dito siya. Yan. So, ngayon, why am I saying this? It is because this is just like mere reaction. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Number 2 is hindi natin siya makikita sa technical analysis. Okay? So, what's the difference between USDC and USDT? USDT is also owned by a company. Okay? So, USDC, okay? So, USDC natin is owned by Circle, which is, shinatcall ko rin to na bilhin natin yung stock ng Circle. Diba? Yun yung sinabi ko, diba? Circle. Pero paulit-ulit ko yung sinasabi. Bakit? It's because it's gonna be big. Okay? And it's gonna be one of the Trojan horse na gagamitin for tracking one person na gustong pumasok sa cryptocurrency. Pero dahil nga yung mga elitista natin, medyo sila, insecure sila, gusto nilang i-track kung sino yung bumibili. Saan nila dinadala, magkano yung hawak nila. Okay? So USDT, inissued to ng Tether Limited, which is another company or LLC. Tether Limited Liability Company. Okay? So, ang USDC is backed by mix of assets. Okay? According to them, mix of assets including cash equivalent, pero ang primary rule nila is once na mag-print si US dollar ng pera at ma-report siya sa Fed, okay, they will print the same thing. Parang gano'n. Okay, sa USDC naman is issued by Circle and Coinbase through the Center Consortium. Okay. So, si USDC is backed siya ng actual US dollars. Okay, ginrant to. Okay? Sa pagkakaalala ko. Okay? At hinahawakan to ng regulated banks. So, alam nyo na, ganun lang kadali. Pag hawak ng banks, probably it's a CBDC. I'm not saying, okay? But what I'm trying to tell you guys, wag na tayo mag-aanga-angaan. Hawak na ni bangko, ibig sabihin, control ni bangko. Okay, katulad ng pera mo, try natin, pahawak natin yung pera natin kay bangko, tapos sabay-sabay tayong mag-withdraw, tingin nyo makakapag-withdraw tayo. Diba? Nangyari yan sa China, hindi sila pinayagan mag-withdraw kasi nagsabay-sabay sila due to panic, diba? Na baka magsara tong bangko na to, nagsabay-sabay sila mag-withdraw o wala silang maibigay. Isipin nyo, pera nila yon. So, yun yung sinasabi kong total control na tinatawag. So, this reserve structure is generally considered more transparent, sabi nila. Okay? And it undergoes the regular audits, okay? And independent accounting firms na tinatawag. So, ngayon, with that question, okay, and ikakabit ko siya dito sa sinasabi ko. Okay? I am not going to try to predict what will be the reason why the market will be capitulated. Or sabihin natin, babalik tayo ng 110, 109, etc. Okay, I'm not gonna really try. Okay? Pero, syempre, with that question, USDC, USDT could be one of the reasons, no? As to why we can capitulate to. Okay, because pwedeng bawiin yung regulation ni USDT, diba? So, sabi niya, wait lang. It is smart to convert other crypto to USDC when taking profit because I will be buying back BTC during bear market things. I cannot give you an opinion nor an advice because it's very critical. Kaya ang daming iba pang pwedeng maging outcome ng isang bagay na sasabihin ko. Sabihin natin, sige, gawin mo yan. Okay. What if kung sabihin natin, what if, okay, so ito katulad when taking profit because I'll be buying back BTC.
The question is, will you be buying back BTC right away after mo mag-take profit tapos biglang mag-plummet yung market? So, sabihin ko, sige, gawin mo yun. Diba? So, it's really bad advice. So, that's why I don't want to give advice over comments. Because, yan, sa US tayo, ingat lang tayo. Okay. So, next is yung projections. Okay. Ito yung magandang pag-usapan is yung massive Wednesday volatility natin last week. So, 'di ba? Nangyari yung parang reminiscence ng tariff. Okay. Question is, what happens after that? Okay. What's gonna happen from there? Okay, that's the very good question right there, no? So, let's see. Hindi ko siya kaya i-predict kasi hindi natin talaga hawak yan. Katulad na lang na sabihin natin si Donald Trump, diba? Hindi natin siya mahulaan, okay? And mahirap maghula kasi the more you really try to predict the market, what happens is you lose more money rather than just reacting. So ito yung katulad na sinabi ko, the reason why we were able to really predict this market that is gonna go down is because of this one. We just reacted on this one. Okay, bonus na lang yung idea ko or yung knowledge natin na hindi to papasok ng 124 maliban dun sa moving average. Okay, na tumitiklop na siya or humihina na maliban sa volume. Okay, maliban din siya sa candle knowledge natin, which is for the candle patterns. Number 3 is maliban doon sa ermitanyo natin na 124 and the 123 joke. Okay? So, thanks for the insight, sir. I appreciate it. So, yun lang kaya ko ibigay sa'yo. Knowledge and fair understanding. Okay? Which is basics. So, ngayon, ito. Wait lang guys kasi nahanap ko yung history ng chat namin dito ng alpha natin. Hinahanap ko siya eh. Okay, wait lang guys Okay. Kung may tanong kayo guys, magtanong kayo kasi sinasagot ko naman siya eh. Lalo na kung kaya ko siyang sagutin. Sabihin ko naman kung hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Satoshi era. Nanus na to eh. We don't have to really talk about this dumb crypt. Yung sa Satoshi era will totoo ba nagbenta dahil sa quantum? That's a news already. Not gossip. Okay. So, ito pa magandang pag-usapan. Tingnan nyo to. Wait lang kasi may uusapan tong mga nasa alpha chat namin. Malupet. Pero hindi ko siya din maintindihan masyado. So, kaya ayaw ko siyang pag-usapan masyado din. Mamaya, mali-mali ako. Diba? So, ayan. Ito. So, diba, maraming nagsasabi nag-rebound ngayong market. Diba? Yung nakakatawa dito eh. Ito, pakita ko sa inyo. So, excited sila. Crypto market, BTC is already rebounding, etc. Okay. Dito nyo malalaman na kahit yung news is also participating into this kind of robbery na tinatawag, no? So, ninanakawan nila tayo. Okay, so how do they do that? Okay, how can you say na ninanakawan nila tayo? Kasi media is paid. Okay, I don't know if you will believe me, pero nasa sa inyo. Media is paid. Okay, and this is well proven and tested already by Forbes. So Forbes already released an article, which is a transparent article where they also accept payments, okay, from different hindi nila sinasabi na parang bayaran kami, hindi gano'n. They accept payments for articles. Specifically, sabihin natin totoo naman nangyari, sabihin natin kay BitBoy, diba? He already fallen, sabihin natin nag-fall na siya. Para mas lalong madiin yung topic na yun at talagang clickbaity talaga yung mga ganong news, sabihin natin, kikita sila doon. Also, kikita sila doon sa mga influencers na gusto pa siyang pabagsakin by paying 1 Bitcoin at least. Pwede silang
tumanggap talaga ng mga ganun. And so, ibig sabihin nun, okay? So, binibigay lang nila yung context na hindi sila. Okay? Ibig sabihin, kung sila, tumatanggap sila ng bayad sa iba pang mga tao in order to talk about the topic ng rise and fall ng isang influencer sa crypto, then therefore, other outlets can do something. So, sabihin natin kay Cointelegraph, nung mga last bear market seasons, before the bear market season, kahit yung kay Sam Bankman-Fried, sinasabi nila na hindi, si Sam Bankman-Fried is ganito, okay siya, blah blah blah. Tapos biglang nung na-reveal na nga na totoo talaga, bigla sila nag-flip, tapos parang hindi sila nag-flip actually. Gumagawa pa sila na hindi, ito yung mga magandang nagawa ni Sam Bankman-Fried, blah blah blah. Parang hope yung pa sila. It's either magtataka ka kung binabayaran ba sila or sabihin natin may malaki silang holding ng FTT tapos tinatry nila isalba yung sarili nila, no? So hindi natin alam, no? So what I'm saying is that alam naman, obvious na to kumbaga hindi naman natin kailangan hilamos yung mga ganitong information, but it is really happening. So ito pa, so tulad yung sinabi ko, itong pagpupukusan natin na yung sa trade tension na gustong gawin ni Trump. Okay, so ayun yung news. Sa August 7 daw nila gagawin, diba? So mahirap na to kasi syempre e-commerce business. Sabihin natin may e-commerce business ako, diba? Sabihin natin dropshipping ka or e-commerce business. This is gonna take a lot of hit to you guys. Pero dito sa US, of course, we have yung tinatawag na stimulus check. Okay, so we'll be receiving stimulus because of this tariff, diba? So hindi ko alam para saan yun, hindi ko alam kung bakit, maliban sa kasi dahil sa tariff, pero may maliban pa doon is may 1,300 din kaming makukuha para sa inflation. So hindi ko alam ano yun, para saan talaga yun. Okay. Pero, what's really clear is gusto i-implode ni Trump yung market. Okay? So, kumbaga, ihanda niya tong mga to na okay, pagandahin natin yung market konti, di-discount natin para bumili sila. Diba? So, titingnan natin ano yung reaction ng mga tao, bibili pa ba sila. So, test the waters, yung unang stimulus. Then yung pangalawa, which is on the middle of August, titignan din natin kung anong mangyayari doon. Pero I really think the majority will not buy more. Okay? Kasi negative yung August Kaya doon siguro gagawa ng parang shift bigla si Trump. Or sabihin natin, yung buong sentiment ng market, may nalamang bagong narrative na kumikita talaga ng pera. Sabihin natin, another version of P2E or another version of NFTs, etc. na sobrang easy kumita ng pera. Sabihin natin, shit token, another version of shit token na talagang may utility pero hindi na sila shit token. Parang gano'n. Hindi ko alam. Pero yung sinabi ko, how I really understand with this market, okay, this is going to be tricky. Kaya hindi ako makapagbigay sa inyo na hindi, solid to, na this time dito tayo pupunta, diba? Kasi nung dito sobrang sure mo, sir. Also, bakit parang hindi ka na sure ngayon, etc. Ano nangyayari? Anong meron? Just because of the samot-saring mga fundamental aspect na nakikita ko na susupalpalin niya either way, short term, tapos biglang long term tama ako, which is gonna lose a lot of my confidence. Hindi ako takot sa inyo na hindi na kayo magtitiwala sa akin. Wala akong paki doon. Ang paki ko is yung confidence ko to really stick to my strategy, to really have this parang mababaw na tingin sa market.
Kaya natin nakikita siya kasi kina-counter ko yung mababaw na pagtingin ko sa market na yun. Sabihin natin, hindi ba aangat na to kasi bull flag to. O, di ba? Kinounter ko siya. I really think it's not. Parang ganun. So, that's how we basically do sentiment shift. No? Basic lang yun. Pero, yung talagang advance, syempre more on technical yun. May technical way to really assess the market through sentimental analysis. But another news na sobrang importante, alam niyo to. Neto lang to, okay? Si Metaplanet, bumili siya, no? Ng 463 Bitcoin. Okay? Bringing its holding pabalik ng 17,595 BTC. Ang plano ata nila bumili is 21,000, no? So, sinabi ko na to, 21,000 Bitcoin. Okay, tapos ilalock na daw nila yon, tapos reset ulit sila, something like that. So, while other corporations globally, continue pa rin sila sa pag-accumulate ng Bitcoin as a treasury asset, highlighting a growing trend of institutional adoption and corporate treasury diversification. Okay, which is naman, evident na pag ganito ang nangyayari, negative talaga yung market, no? So, awan ko kung i-expect nyo pa rin maganda yung market, medyo kabaliwan na yan. Okay, mag-isip-isip muna tayo kasi ngayon, konting pullback lang, iisipin nyo na agad, ito na ba yun, Sir Oso? Ito na ba yun? Naangat na ba tayo? Maangat na ba? Okay, chill lang. Okay, kasi pag sinabi ko naman na aangat na talaga tayo, maangat naman tayo. Diba? Katulad dito, nasabi ko naman sa inyo, makikinig lang kayo. Okay? Huwag kayo na magduda. Okay? Huwag na kayo magduda pag ganun. So, katulad dito, nandito tayo sa yung mga, okay, mag-chat kayo ha kung hindi totoo to, yung mga nakarinig nito. Nandito tayo, sinabi ko, na yun na yung bottom. Okay? May buy tayo sa 78. Pinakita ko pa yun. Okay? Sabi ko, bilhin na kayo 82. Sabi ko, bilhin na kayo 82. Tapos nung nag-84 na, ito na yon. Sabi ko, napaaga, tapos biglang bumagsak mo. Ganyan. So, sabi ko, hindi, ito na yan. Sure na to. Okay, yung mga tayo. Okay? Ngayon, sabi ko, last chance nyo nang pumasok, 94. Okay? Kung ma-stop out tayo sa 98, di mali ako. Okay? Kasi why? It's because kulang yung volume, susupalpalin lang tayo dito. Kung hindi siya pumasok ng 99. Top out tayo sa 98, it means babagsak tayo. Kumbaga, rising wedge na lang siya. Kumbaga, parang ganun. So, yun yung nangyari, hindi siya nagpahinto. Wala na, sabi ko sure na to. Kasi yung susunod is just a mini bull run, mini altcoin season. Yung ngayon nangyari, tapos bumagsak. Okay. Pero, okay, now that we are here, okay, parang 1, 2, kaya pa ito na isa pa. Okay, so tatargetin natin to. Okay, so by the end, so tama naman yung naging prediction natin doon back in April ata. Back in April, sabi ko, we're gonna close above 100k before the end of this cycle. It's not gonna be super all-time high, pero we're gonna be above 100k before the end of this year. So, yun yung titingnan natin. Di pa naman tapos yung buwan. Malay nyo kasi biglang bumagsak, di ba? So, hindi ko naman nakikita ang ganon kasi wala naman siya sa price action. Okay, malabo yung price action natin kasi nga nag-reset na yung market, no? Alam ko kung tatanggapin nyo yun, bala kayo sa buhay nyo, kaayaw nyo, pero yun yung nakikita ko talaga. Okay, na-reset na tayo, so probably itong move na to, ito na yan. Okay, we're here. Okay, so pwedeng mag-leap off yung market kasi trip niya, may nangyari, maganda. Same thing with Black Swan event, the counterpart of Black Swan event, pwede yun mangyari. Why? It's because may tinatawag tayong global crypto adoption na tinatawag. Okay, so ngayon, na news tayo dyan. Okay, na hindi pinansin to
which is 3 hours ago lang to. Okay, hindi siya naging popular. Pero na-news na rin to nung last 2 months ago. So tinatry talaga to ng institution, i-push sa market, tinitingnan nila kung may papansin. Okay, so sinasabi lang dito na yung global crypto funds natin ay nakakita ng 223 million of outflows. Okay? So ending a ending a 15-week streak of inflows. So 'di ba 15 weeks na sunod-sunod, 'di ba? So dito na yung sinasabi ko sa inyo na pag ang news is parang sunod-sunod bumibili si ETF company, sabi natin si BlackRock. Late na yun. Okay? Ngayon, sinasabi nila na nagbenta na. Okay, so let's have a clear mind and reset our mind na maghanap na ng best position. Hindi ko sinasabing pumasok, okay? Mag-isip na tayo ng best position. Kasi ang sinasabi ng market natin ngayon is, hindi, nagbebenta na sila, actually, mag-isip na kayo kung kailan kayo pupwesto at saan kayo pupwesto. Okay, kasi ganun yung nangyari naman back in the 2024, nung August din, nag-dump yung market, sinasabi nila, significant outflows, diba? Madaling dayain siya eh. Okay, but the real question is how true the Bitcoin is na hawak nila. Ilan yung mga hindi nila dinidisclose? Ilan yung mga wallets na talagang hindi na didisclose at nakadisclose doon? Tapos i-disclose lang nila sa panahon ng kailangan nila i-disclose para may influence palalo yung market na bumili. Dito yung sentiment play na sinasabi. Okay, so hindi man tayo magsasayang ng bili para lang hindi natin gamitin ng tama. Tama? Mali. So, nasa sa inyo kung gusto nyo isipin yun that way. Pero, ako lang ata yung nag-iisip ng ganun. Okay? Pero, yun kasi yung nangyayari. Okay? So, kumbaga, bibili ako Bitcoin. Pagyayabang ko ba na bumili ako Bitcoin? Kung manipulator ako ng market. Hindi, di ba? Hindi na uso yung pagyabang. Ang importante, saan ako kikita. Sasabihin ko to sa panahon na nadidismaya yung mga tao para masakto ko yung long ng market. Okay? Na sasabayan ko ng long yung market. Okay? Para lang, di ba? Nagigets nyo? Okay. So, ngayon, ang last na hibla ng market natin ngayon, kasi maraming kumikita at hindi kumikita ngayon, no? At the same time. So, bakit maraming kumikita? Kasi magaling mag-hunting ng meme coin. So, kanina may hindi ako ipin-promote na meme coin na gusto ko sanang pasukin, hindi ko na pinasok kasi nga nagda-downturn yung market. So, recovering lang siya ng konti, hindi pa naman talaga fully recovered para masabi natin we're back into the game. We're back into the ball game. Hindi pa naman eh. Okay? This is because of meme coin market. Okay, so open ko yung hindi pala pwede open to guys. Sorry. Next time na lang ko ipapakita tong article na to. Pero yeah. So basta itong sinasabi lang dito, yung meme coin market na to, okay, nagkakaroon tayo ng mixed sentiment. Okay, so pakita ko na lang sa inyo saan ko nakikita to. Okay. So dito sa trenches tab, okay, hindi na siya kasing likot ulit nung yung Bitcoin na sa above ng 18K. Okay, sobrang likot na ito nung nandun siya. Pero ngayon, hindi masyado. Okay, yung completing, lagi itong naglilikot. Okay, ngayon, hindi na. Okay, so, I don't know what's going on. Okay, pero, ito yung one things for sure. Okay, na meron tayong mixed sentiment. Pero, meron din tayong evolution na nangyayari. So, with the community strength and yung narrative emerging natin as critical success factors na tinitignan sa gitna nitong nangyayaring growing institutional involvement, okay, yung retail natin, parang ba sasabihin to? Yung mga retail natin or yung retail participation natin is still, kumbaga,
ano ba yung Tagalog ng ano? Yun, parang wala lang silang pake. Wala silang pake kung nag-evolve o hindi. Basta kumikita ng pera. Dito matatalo yung institutional. Kasi kalat sabog yung tao dito eh. I think Satoshi Nakamoto, if indeed he is more for the people, I think he's also proud with the shit token na nangyayari. Okay, sa aspeto ng, sabihin na natin sa aspeto ng decentralization. Okay, kasi hindi tayo focus sa isang project lang na binibili ng mga institutional. Sabihin natin, Ondo. Sabihin natin, hindi ko sinasabing negative yung Ondo, okay? What I'm saying is, masyado nang madami na sa Ondo. Okay, marami ng huwag kayo ma-inlove sa Honda, huwag kayo ma-inlove sa Ina, huwag kayo masyadong ma-inlove. So that pagdating ng panahon na kailangan nyo mag-TP, matitipi nyo yan. Okay? So, ito yung sinasabi ko. Sa shit token, walang pag-ibig. Okay? Masama pakinggan na nakawan dito. Legit, yes, oo, totoo. Pero, yun yung pang-destabilize kasi ng mga market eh. Okay? Pan-destabilize to ng mga elitista. Okay? Kasi hindi nila kaya yung ginagawa ng mga retail. Okay? Pag gusto nilang kumita. Yun yung point. Okay? Sa institution, pag gusto nilang kumita, reasonable ba pumasok? May pera nga tayo pero I really don't think na kahit $1,000 papasok ko dyan. Kasi responsable sila. Okay, dito, okay, kakainin natin kapwa natin. Okay, sabihin natin, pumasok ako ngayon, tapos pinabili ko sa inyo. Idadry ko tong liquidity na to. Okay? So, doon ko nasasabi nga na wala silang pake. Okay, which is really good. Okay. Yung kanina, ang asset na hindi ko ma-share, na gusto ko sana i-share, okay, is yung sa Baby Doge. Wow, Baby Doge. Yung Baby Doge. Gusto ko sana siya ibigay. Okay, pero isipin nyo kanina, okay, maniwala kayo sa hindi. Okay, baka sabihin naman, chismis na naman ako. Kanina lang to. Okay, kanina lang. Okay. So, kanina, gusto ko siyang bilihin dito. Okay, alauna, alas 2, alas 3 dito sa atin. Okay, dito pa yon. Okay, dito pa. Nandito pa kanina. Ito, hapon. Nakikita ko na siya. Sabi ko, ay, biglang bumagsak ka. Baka wala na to. Sabi ko, delikado i-promote to. Sabi ko, gano'n. Biglang 10x. Okay. Yan yung fun dito eh. Okay. Yan yung maganda dito. Biglang okay, nagising. Biglang okay. What happened there? Okay, nagigets nyo? Ako, nagigets nyo sinasabi ko. Okay, hindi to kayang basahin ng mayayaman. Okay, hindi to kaya basahin ng institutional. Okay. So, ito yung maganda sa mga ganitong market. We really need this kind of market, but what I'm saying is you don't have to really participate in this market. Okay? Ang sinasabi ko is this market is going to be one of those catalysts para masabing crypto pa rin ang crypto. Okay? And why crypto is still crypto, nevertheless, whatever the regulation. Nevertheless, okay, na binaban ng SEC kung ano man yung shit nyo ngayon na iniintindi nyo na wala namang kakwenta-kwenta. Okay. Huwag kayong matakot sa regulation. Huwag kayong matakot sa Okay, huwag kayong matakot doon. Hindi ko rin sinasabing okay yung regulation. Okay yun. Sige, hayaan nyo lang. Hindi ko sinasabing ganoon. Okay, ang sinasabi ko, okay, is we really have to, okay, really know the crypto. How it all started. Kasi, meron ng shit token 2014 pa lang. Okay, Doge. Diba? 2013 pa lang ata yun. Diba? Meron ng Doge. Sa stocks, meron ding meme stock. So, ano yung kinaiinis nyo?
one thing na kung ba't tayo naiinis is because we cannot really play this market. It's speed. Kumbaga, speed is money, di ba? Diba? Sabihin natin to deep book. Copy-paste lang to. Oh, boom. Diba? So, yan. Meron pa iba-iba dito. Nung last time nagganito din tayo, di ba? So, hindi ko na ulitin yon tulad ng sinabi ko, pero pinapakita ko lang siya sa inyo na doable, kaya naman. Okay, nag 3x tayo live kung ginawa yon. Okay? So, ako nandito kayo nun. Pero, yun nga, when daw, okay. So, may pag-ibig sa Lil Pepe. Mag-ingat lang kayo, guys. Okay. So, tuloy na sinabi ko, guys. Okay, sa Meraki, okay, tatry ko magpakawalan ng mga ganito. Okay, hindi sa live kasi delikado. Okay? Hindi naman lahat tayo nakakaintindi. Okay, hindi naman tayo lahat dito may advanced idea about meme coins. How to really use DEXs, how to use GMGN, how to use pump.fund. Hindi lahat marunong gumamit ng Jupiter, hindi lahat marunong gumamit ng MEVBot, hindi lahat marunong gumamit ng anti-MEV, diba? So, hindi lahat ganun eh. Okay? Kaya, mas maganda to, nasa Meraki. Meron siyang tinatawag na stopper. Okay? Hindi lahat makakakita. Hindi lahat madadali ng maling desisyon ko. Kasi naman, yung Meraki is just like my journal of what I am doing. And nasa sa inyo kung gusto nyong gayahin kasi gaya-gaya ka, nakikichismis ka sa journal ko. Kumbaga binubuksan mo yung journal ko pag nasa work ako. Diba? Diyan ako naubos sa meme coin 2021. Lahat naman mauubos. Kahit normal na altcoins, mauubos ka. Okay? Lalo na pag di mo alam. Okay. So, the question is, papaubos ka. Yun yung ano dyan. Okay. So, yun lang guys. Bukas magkita-kits tayo ulit. Try natin mag-live. We'll do a lot of charting. Kasi ngayon, ang hirap magsalita pag sentiment lang. Okay. So, I'm still rooting for a recovery for Bitcoin. Pero ngayon, nakakita na tayo ng tombstone sa daily time frame. If this closes below 14K, what happens is, diretso na tayo. Pabalik ng 110 or at least 111. Susundutin niyo lang ulit. Okay? Pero, mas malaki yung kumpiyansa ko na mag-recover muna tayo sa 15. Okay? Para sa mas masarap na slow dump na mangyayari within this August. Tapos, probably, a best buying opportunity natin is pag nakakita na tayo ng double bottom. Okay? So, we need to see that. Then, para mabenta natin agad tong 120 at makapag-exit liquidity tayo. Gamitin natin sila exit liquidity. 117 pa lang, exit na tayo. Tapos, kung hindi pa rin, sabihin natin, talagang umangat siya, okay? Ang rebuy natin is above ng 123. Okay? I-auto nyo na lang yun. Bilhin nyo na lang ulit pag nasa 124. Okay? I-alert nyo yung phone nyo. Once BTC enters 124 with a strong body close, okay? Rebuy alts. Wala namang problema eh. Okay? Ganun lang. Okay? Huwag nyo nang panghinayangan yung 120 hanggang 123. Okay? Kung hindi kayo makabili dyan, it's okay. Okay? The question is, will you be able to react? We just react. Okay? Just react on the confirmation. Then we still make money. Okay? Don't overgreed. Okay? So, yun naman na avalanche. So, next, bukas na tayo mag-chart. Okay? So, yun lang guys. And chismis lang ang lahat ng yan. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye guys. Thank you so much and have a great night and God be the glory. Big shoutout sa fiancé ko, kay Eggsy. Yan, pinakamatagal nandito. Mga admins natin kay Jules, kay Kyle. Wala na iba. Yan. So, big shoutout sa mga members ng, yung mga nagtitip sa akin sa YouTube. Big shoutouts kay Sabrak TV. Yan. Big shoutout sa inyo. At yung kay Enteng, big shoutout sa mga nagbabalik sa crypto. Okay? Ingat lang. And wag tayong emotional.
Okay, sa pagpasok sa crypto. Okay. So, yun lang guys, and have a great night. Also, nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso.